Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ay yung December 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang. Diyan na reading tayo layo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Vice versa ha. Nangyari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano naman ang gender mo, ano naman ang edad nyo. Basta lagay nyo tatandaan na napakarami yung energy sa mundong ito. Huwag nyo ipilit na energy nyo ito dahil hindi ko binanggit ang pangalan nyo. Okay, yun lang pinaka the best sa lahat, no? Huwag ipilit. At sana hindi mangyari sa inyo. Nagsasalita ako dito, nagsasabi ako ng mga warning sign, hindi yun negative. Kung sa inyo is negative yun, wala na tayo magagawa doon. Kung gusto nyo lang na positive ang basa, hindi po ako yung gusto nyong marinig. Kasi ako po sinasabi ko talaga ang pwede kong makita sa baraha. Para kay Leo, December 2025. Kate apat. Kung nababagalan kayo, para-paraan din pag may time, no? Meron dyan sa makikita mo may setting dyan. Para-paraan din kasi pag minsan. Hindi yun nauuna. Tataan nyo palagi, if the emotions is high, intelligence is low. Okay? Leo, pay attention to your finances. Maaari iba sa inyo, nakakalimutan nyo na magtipid-tipid at hindi nag-iipon, kung ano man yan, kung paano maaring, siguro kampante kayo sa iba, no? Kaya hindi nyo na-realize, baka may mga ipon naman talaga kayo, o baka naman sa iba, kumbaga, we need strategy, or you need strategy. Lahat ng tao, if there's a strategy, mahirap man o hindi, makakaipon kayo. You need to think the future, ha? Pay attention to your finances. Siyempre, para sa wealth mo din, di ba? And may mga bagay na magkakaroon ng mga happiness, recovery, and situation. Yan. May mga, siguro, mga kakaroon ng mga celebration sa iba sa inyo. Emotional, secure, loving family is important to you. Alam ko naman, may mga unexpected situation happen into your life. No, there's a storm, pain, disappointment, mga emotional pain, kung ano man yan, malaki o malit man yan, mga depression, separation, conflict, something. Okay, Leo, hala, may ano. Do not back down from opposition, show strength and fortitude. Maybe you're related kay Taurus, no? Andito ka sa sitwasyon mo na you always, pinapakita mo sa kanila na you're strong, handin yung katatagan, lakas, ang loob mo talaga, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, deep inside, syempre na hindi may mga iniisip ka rin kahit pa paano, pero you show your strength in front of sa ibang tao. Beware of a great pride. Pwedeng ito ikaw, or pwedeng someone into your life, or pwedeng ito yon dahil may mga tao na ayaw sa'yo, diba? O kaya mga insecure, ganyan, o kaya naman kung sino man to pwedeng ikaw rin kasi to no? Yung iba matataas talaga ang pride, no? Ng mga Leo, alam niyo naman, alam ko na alam niyo yan. Ng Leo is may mga ganyan din. Pay attention to your work. Yan. Maaring this December is mas more ka magpupursige sa mga tatrabahuhin mo this time. Yan, siguro na-handle kasi December na, 1 month na lang, 2026 na, baka na-handle ka na sa point mo na mas mag-focus ka sa nest mo, di ba? Sa pag-iipon ng pera, sa pag-think of the future, o kaya sa mga tatrabahuhin mo, siguro doon ka na rin kasi there's a mess situation, di ba? Ibig sabihin, kung ngayon pa lang, you need, no, yung mga mess situation happen into your life, sa trabaho man yan, sa sarili, sa katawan, sa pera, sa trabaho, kung saan aspeto ng buhay mo yan, sa relationship, this is the time na mag-pay attention ka at magbigay ka ng effort and hard work doon sa bagay na iyon. Anak, may pupo tayo.
April. April kasi ito pagbabago siya. Parang there's a bloom situation, Siguro, 4 hours, 4 days, 4 weeks, 4 months. O by the next of April, pwedeng may mga vacation, o kaya April is may kakilala ka na birthday, o kaya dito yung sitwasyon na April is there's a bloom situation happen into your life, mga pagbabago na magiging maganda. Yun nga lang sinasabi dito is you need to pay attention to sa work na yon o sa in that situation, di ba? Kasi there's a changes happen into your life. Yan, mga sakura o kaya may magbabakasyon kayo, di ba? Mag-travel kung saan man yang iyong sakura or April. There's something happen na changes kasi dito. Ate maganda, maganda naman siya. Pero sa iba dito is need to work it out. Then magiging maganda siya. Hala. Someone is behaving stupidly. I hope hindi kayo to. Or someone. Tingnan mo, or ano yan, hayop. Diba? May mga tao talaga na yun nga, siguro, yung ayaw sa'yo, ganyan. Mga tao insecure, or maybe this is you, diba? May mga time na nagtataas ka ng ganyan. O, tingnan mo to. Work achievement, success. Ito na yung talaga na yung pagtatrabaho or tatrabahuhin. Yan. By December, doon ka na sa point na paglilikom ng mga bagay-bagay. Di ba alam mo naman si Aunt, bago pa dumating ang bagyo, nag-iipon na namang ng pagkain yan, di ba? Ganyan. Siguro na doon ka na sa point na yun na you will start na mag-imbak ng mga bagay-bagay. Kumbaga, you will start to invest, ganyan, kung sa aspeto ng buhay mo yan, tatrabahuhin, aayusin, sisikapin, i-develop, or yan, it's more on work, more on achievement, and more on success happen in this coming December sa iba sa inyo. Kaya handito rin tong mga tatlong ito na maaring isa yon sa ikakainggit sa iyo. When it comes to success and achievement and work, siguro iba sa inyo may mga bonuses, magkakaroon kayo ng mga overtime, ganyan, maraming work. Talagang as in, kasi November and December is talagang busy time yan, di ba? Mag-end kasi ang year. Talaga nahando na yung point na magiging busy ang lahat. Siyempre, isa kayo doon, no? And maaring nahandun ka sa point. Sana wag ganito. Kaya sabi ito, pay attention to your work, diba? Sana ganito, si Aunt. Or maaring iba sa inyo, may mga aunt sa bahay nyo. Yan, o makakita ka ng aunt, kahit sa drawing, or aunt in some, kung saan sa parte ng bahay mo, o sa trabaho mo man yan. Uy, trap! Victim, allure, and trick. Nag-ingat ka, maaaring ikaw is, when it comes ito sa trap kasi na to, maaaring kasi nahandito siya, di ba? May mga tao na lilinglangin ka talaga nila. May mga tao manglilinglang, panglilinglang, o mga sneaky, ganyan. O nahandito ka, basta may mga patibong na sitwasyon, ganyan. Baka mamaya, binubola ka lang yan, kumarga ka naman, di ba? Yung mga ganong sitwasyon, may mga trick situation, baka there's a victim, mag-ingat ka na lang when it comes to a trap. Yan. May mga peking tao. Sana hindi ikaw, pero may mga peking tao. Kung titingnan mo, si peacock, bull, and si turkey. And homeless, failure, castaway, and poor. Parang may hingi ng tulong sa'yo, or may tao kang tutulungan. Pwedeng gano'n, kasi vice versa tayo. Yan. May tao kang tutulungan when it comes sa status niya, o sa niya. Ano ang Tagalog nun? Yun. Sa buhay niya. Yan. Halimbawa, kapatid mo, pamangkin mo, magulang mo, karelasyon mo, ganyan. No, vice versa tayo. May hingi ng tulong, ganyan. Or may mga situation na if you are not pay attention to your finances, at hindi ka naging aunt, at nandito si Des, magpi-fail yun. Ibig sabihin, sa iba sa inyo, maaring may mga sitwasyon na hindi pa siya matutupad. Madidelay pa siya. Halimbawa, gusto ko mag-travel by Japan. Gusto ko mag-travel by US, by Canada. Maaring mga sitwasyon na yon is madidelay pa yan. Kaya ang sinasabi sa'yo, try to think in advance, and may mga bagay na gusot, papers and documents na kailangang ayusin if ever na meron man,
o kailangan talaga ibigay mo yung effort and hard work mo dun sa inaasam mo na yun. Diba? And syempre, yan, may mga desire work extravagance yan. May mga, siguro iba sa inyo na ka na sa situation na thinking about may mga wish come true, desire ko o gusto ko na bumili ng sasakyan, magpagawa ng sasakyan, bumili ng bahay, bumili ng ganito. May mga desire situation happen into your life. Maaring this December, pero mag-ingat ka kasi nandito rin si trap, maaring magkakaroon ng mga disappointment kung if ever na kung may mga aasamin ka o i-desire ka, mag-ingat ka lang din kasi pwedeng matrap ka sa galing na kanyang pagsasalita. Diba? Kung saan mo yan. Pwedeng sa relasyon. Pwedeng yung karelasyon mo o yung kapatid mo o yung kasamaan mo sa trabaho or kanegosasyon mo man yan, kung sino man yan na maaring magaling siyang magsalita and matatrap ka doon sa sitwasyon na yan. Ay, yung pala naloko ka lang. Yung pala, joke pala yun, di ba? Yung pala, hindi pala totoo yun. Kaya mag-ingat pa rin kayo, ha? Kasi andito si Trap, si Turkey, si Ball, at si Peacock. You need to be aware dyan sa situation na yun. Yes, may mga inaasam, maaring iba sa inyo is, kung ano is, may mga delay talaga, no? Yan. Maaari ba sa inyo, magpapareserve kayo, di ba? Magpapareserve ka na may mga reservation. Kung ano may mga dinidesire mo, di ba? Na yung worth it na para sa'yo, di ba? Magre-reserve ka ng pagkain, ng parties, or sasakyan man yan. Yan. Baka need na talagang mag-ipon, mga ganyan. Sa kusang aspeto ng buhay mo yan. No? May mga reservation happen into your life. Pwede sa love life, di ba? Oy, may offense madness, o di ba? Sabi ko sa'yo, may taong galit eh. May kakaroon ng hindi pagkakaintindihan. No? May mga magagalit kasi, una pa lang nandiyan. May mga ma-open. Pwede ikaw ma-open ka kasi madali ka rin ma-offense eh, no? Yeah, ma-offense ka o kaya may mga taong ma-open sa'yo, ganyan. May mga taong may insecure sa'yo, o maybe you insecure, ganyan, may mga madness situation talaga, at yun nga, unpleasantness situation. When it comes dito rin, maging calm ka lang, no? Huwag kang pumatol, maging calm ka lang. Kasi, pwedeng itong sitwasyon na to, is gagawin niya para matrap ka sa sitwasyon mo. And then, ang bandang huli, ikaw ang sisisihin. Kasi ang desire niya sa'yo, is matrap ka sa gagawin niya sa'yo. Yung pala inaalas ka lang niya, 'di ba? Pero subakay ka naman. Yun ang pagkakaingatan niyo palagi. Always think very carefully. No? Gusto niyo mang gawin ang advice na sinasabi ni card, kasi wala naman ako sinasabi na iba dito na kung hindi dahil lang sa card. Lahat na sinasabi ko dito dahil sa card. Kung ano yung sinasabi ni card, sasabihin ko sa inyo. Walang halong dagdag yan. No? And syempre, we have the justice. Ibig sabihin na, dyan na rin yung mga kinakailangan na rin talaga na you need to make it balance, and this is the time to decide at magkaroon ka ng mga clarity in your life kung ano yung mga bagay na gusto mong aksyonan, lalo na dito sa reservation and action and desire situation. No? Kung may mga sitwasyon na kailangan na naitama at aksyonan, gawin. Yan, magkakaroon ng mga decision making pagdating sa this December. So, nakita ko ito. Pero, don't be hungry much. Kasi, halimbawa, naging hungry, example lang, naging hungry ka sa mga bagay. Bili ka ng bili. Then, after, natrap ka kasi naakit ka. After the end, lahat pala ng ipon mo, or nagkautang-utang ka pa. Diba? At may mga nagkulang pa yung sahod mo dahil sa dami mong binayaran. Diba? Mag-ingat ka pa rin. No? Dahil sa mga desire mo. Hindi ko sinasabi na pera nyo yan, kayo magdidesisyon yan, pero it's up to you to make it happen. If you want a positivity in life, this is a time na magkaroon ka ng balancing. Energy ni Leo. December. Kasi baka, basin nyo may mga financial problem. Baka mas lalo ka maging homeless talaga, di ba? O iba naman sa inyo, hindi yung pagiging charity worker, o yung ibig sabihin, matulungin talaga kayo sa ibang tao, kahit sa kapamilya nyo man yan. Energy mo. Ay, baliktad. Okay, energy mo,
Okay. May mga iisipan kang bagay. Ibig sabihin, maraming tatakbo sa isipan mo na gusto mong gawin o gusto mong aksyonan o kaya gusto yung may siguro plano, ganyan. May mga plano kang gagawin this time. May mga aaksyonan ka this time. Yan, marami kang iisipin. Maaring iba sa inyo is busy. O kaya may mga aaralin ka, aalamin ka, i-research ka. O kaya scroll ka ng scroll, di ba? Mag-scroll ka na mag-scroll. Sa Google man yan, sa Lazada man yan, sa, ano ba meron sa ano? Amazon, ano ba ba? Ano bang basa doon? Basta ko ano man yun. Yung mga ganyan, baka scroll na scroll, yung desire, di ba? Yan, doon ka sa point na yun, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. And sa iba naman sa inyo, siguro maraming tatakbo na mga new idea sa mind mo na gusto mong gawin at gusto mong action na. Magiging very idealism ka kasi, no? Sa iba sa inyo, siguro thinking about na gusto mong pagsabay, parang andun ka sa point na gusto mong pagsabay-sabayin yung mga plano mo. Ganyan, nandun ka sa point na yun. Pag-aaralan mo or may aaralin ka, magre-research ka, marang nandun ka sa situation na iyon, yung energy mo, no? Wag lang din pabigla-bigla, ano, kasi baka ikashock mo, hindi rin maging maganda at the end, yung energy mo. O kaya nandun ka sa point na yung iba sa inyo, may mga ano ka gagawin. May bigla kang maiisip na gawin. Yung iba sa inyo is nandun ka sa point na may mga i-spy ka, parang iyaano mo to, anong ginagawa niya, ganyan. O maybe you're na YouTuber, TikTok, Reels, Facebook, ganyan. Nasa networking, world, pwedeng gano'n, artist, mga ganyan. Parating kay Leo. Anong parating kay Leo? December po. Anong ibig sabihin? Dalawa talaga. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo. Aba, busy ata kayo, December. December, busy kayo. Maraming action or nandun ka sa point na may mga new project situation, new passion, or may mga new creation ka na gagawin by this December. So, nakikita ko sa'yo dito. And then, parating din sa'yo, siguro, it's mas more ka na magkikare sa sarili mo. Siguro, nahandod ka sa point na magja-jogging ka, magka-konti exercise ka, magja-diet, nandun na rin iba sa inyo. O kaya, if you have a treadmill, baka ganon, di ba? Baka nahandod ka na sa point mo. Yan, magpo-focus ka more to your sarili, physical. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Parating din sa iyo is may mga new beginning happen into your life. Ibig sabihin, may mga bago kang idea, tulad ng sabi ko dito, may mga bagong idea ka na gagawin o may mga bagong kang aaksyonan this time or maaring nahado yung sitwasyon na dati hindi ka gaano nagkikilos o hindi mo ginagawa yung mga past situation mo and baka this time December mas more kang magiging active to do yung bagay na yon. Yun ang nakikita ko sa'yo. Halimbawa, may unfinished business ka in the past and this time, maaaring gagawin mo na siya ngayon. May mga ganun sitwasyon sa iba sa inyo. May mga tatapusin na bagay-bagay. Tingnan natin. Maaaring may mga susubukan ka rin dito, no? Yun. Magiging, busy and hectic yung iba dito, no? Yan. Sa nakikita ko dito. Baka iba sa inyo is may mga adventurous situation, ganyan. Magiging very adventurous kayo. Creativity and basta mag-trust ka lang daw sa intuition mo, Yan. May mga sitwasyon din ako nakita na parang
i-innovate mo. Yan. Mag-i-innovate ka raw ng mga bagay-bagay o pwedeng sa sarili mo. Dapat iwasan ni Leo. Dapat yun pong iwasan. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Okay. Ba, puro isip ah. Okay, dapat mong iwasan. Oy, with the 9-9. Okay. Okay, dapat mong iwasan is, syempre, yung situation na hindi mo isipin yung future mo. Alam ko naman na iniisip mo yung future mo. Yun nga lang kasi minsan, di ba, may mga dumarating na pagkakagastusan, ganyan. Hindi naman mawawala yan sa buhay. Pero, you need to be stable, no? Ang nakikita ko sa'yo dito. Iwasan mo rin yung, dito din si Queen, no? Iwasan mo yung pagiging mataas yung pride match or yung mga taong matataas ang pride. Yan, iwasan mo yun, no? Ikaw or mga tao. And then, iwasan mo is not to release yourself in a situation na you feel frustrated, ganyan, yung matrap or ma-stuck ka dun sa mga sitwasyon na yun, yung hindi ka magkaroon ng clear mind kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ano yung mga gagawin mo, ano yung mga actionan mo. Yan ang sinasabi dito, umiwas ka rin na ano ba to? Yung mga taong mandadaya o yung mga taong obsessed when it comes to status o umiwas ka sa mga tao na unfaithful, dishonest, manggagamit, or mga tao na walang pakialam sa'yo kung masasaktan ka man or hindi, or ikaw, yung kung ikaw is ganun, iwasan mo yun kasi hindi rin makakagood, baka mag-back sa'yo, di ba? You need kasi na isipin muna in advance palagi yung gagawin mo. Siyempre, with come sa mga sasabihin mo, pag-isipan mo, makakasakit ka ba o hindi? Ano ba yung advantage and disadvantage if ginawa mo yon, if sinabi mo yon, if inaksyonan mo yon, if nagdinesisyonan mo yon. Pag-isipan mo palagi yon, di ba? Kasi pwede yun na maging impact sa'yo at maging impact dun sa kaharap mong tao na hindi maging maganda yung result, di ba? Pag-iisipan mo palagi, no, na about sa mga sasabihin natin o sasabihin nyo. Lahat naman ng tao ganun no? Kasi minsan hindi na natin naiisip. Mas nauuna kasi yung emotions natin, di ba? Yung pag-isipan mo palagi, no? Yan. Kumbaga, kailangan mo rin kasi na i-evaluate yung mga bagay na ganun. Na tama ba? Ganyan. Huwag mo lang isipin na kasi nasaktan ka kaya gusto mong gumate. Hindi rin siya good. Pero it's up to you. Buhay mo yan. Diba? Ikaw naman magdadala niyan. Kung doon ka magiging masaya, it's fine. Pero, umiwas ka sa mga ganong tao at syempre, iwasan mo din yung maging ganon ka. Diba? Kumbaga, ginawa sa'yo, kailangan mo rin gawin sa kanya. Ayaw mo na si universe ang mawa nun. Tingnan natin. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ingatan mo rin yung health mo, yung body mo, ganyan, iniinom, kinakain mo. Kung kailangan magpahinga ka. Kailangan mo rin ng mental peace, mamisan-misan, mag-relax, mag-meditate, contemplation, mag-recharge, mag-quick time, mag-rejuvenate ka rin, no, paminsan-minsan. Mag-take a pause, kahit hindi naman masama siguro yun. Love. Okay, when it comes sa love, sa love sa inyo is, kung kayo is single, meron akong nakikita na itong tao na to is maaring connected na siya sa'yo, or maybe this is your friend. Pwedeng dalawang tao ito, pwedeng connected siya sa trabaho mo, or pwedeng kakilala mo na talaga siya,
or friend mo siya na merong nagkakaroon ng gusto sa'yo. Maaring isa doon or dalawa sila mismo magsalita sa'yo, diba? Masyak ka na. O kaya malaman mo yung information na yung dalawang yon o yung isa na yon may gusto pala sa'yo. May crush pala sa'yo. Diba? May mga mangyaring hindi inaasahan in this December na malalaman mo pagdating sa mga single dyan. No? O kaya baari nagkaroon ng ayaan, inaya ka, syempre kasi gusto ka niya makasama, hindi man niya masabi sa'yo na gusto or crush ka niya, mararamdaman mo siya in that time. Yun. Magkaaya ng party, tapos ganun-ganun, di ba? Yung mga ganun situation. Kung kayo naman is in separation, kung kayo is in separation, ano talaga yung sitwasyon na unexpected yung naganap pagdating sa relationship? Kasi why? Nagkaroon ng option ang isa sa inyo, no? Nabola ka actually, no? Kumbaga pinagsabay kayo nitong tao na to. Pero ang nakikita ko kasi dito is sinasabi niya dito na kaibigan ka lang niya. Yun ang nakikita ko dito, no? Maaring iba sa inyo naging matagal na kayo nitong tao na to. Maaring 2, 4 years, 3 years, months man yan, may pupo pa yung kamay ko. 4, 2, 3, or 6 man yan. May iba sa inyo, ano to, 16. May iba dito 3. Months man yan, or year man, well, kung ano man years kayo, or month man yan, na doon na nagkaroon ng pagpili, no, or naging talagang nabola ka, or na ano ka niya, naloko ka niya. O ikaw ito ha, maaari ikaw ito. Pero ang nakikita ko dito is sinasabi niya dito, or ikaw ito, meron siyang unfinished business pagdating sa'yo. Kasi gusto niya ng renewal pagdating dito sa relasyon na ito. Gusto niya uling kumonek. Ang nakita ko sa kanya, kahit being a friend, or basta gusto niya lang ng connection, or maaring hindi yung sitwasyon na gusto niya mag-umpisa muli kayo as a friend. Diba? Siyempre kapag nag-umpisa kayo as a friend, doon na rin yun, no? Dadating yung time na magkakaroon uli siya ng feelings or magbaari ito is magsabi sa'yo. Nahahatak siya ng nakaraan. They thinking of you, reminiscing the past situation, naghihintay itong tao na ito. And then, sabi niya, mahalaga ka raw sa kanya. Pero may babae or may isang tao. Hindi ko alam kung sino yung babae na yun. Maaring kung babae ka, yung karelasyon niya itong nakita ko, or kung ano naman maaring mother figure kasi siya. Maaring, dalawa yung tao. Ay, isa nga. Maaring isa dito kakilala or magulang kasama sa trabaho, or yung isa mother. Ayan. Dalawa kasi yung tao nakita ko. And syempre, gusto niya ng forgiveness. May nakikita ako sa'yo na ano, mamaya na yon. Syempre, kung kayo naman is in relationship, gusto niya ng forgiveness dito, no? Yun ako. Kasi they want to talk to you. Sabi niya. Okay, kung kayo naman, kung kayo is in relationship, kaya pala parang malagkit yung kamay ko. Kung kayo naman is in relationship na to, you try to make it balance and control, or pareho kayo, no, and control when it comes dito sa relasyon na ito. Isa sa inyo nagkakaroon ng pag-i-evaluate sa relationship. Siyempre may mga point talaga na hindi inaasahan na mga gaganap o mangyayari in this relationship. No, maaring nahandon sa point na this December is magkakaroon ng mga unexpected na may mga planong gagawin, may mga action na magta-travel kayo, malayo man o malapit, may mga pupuntahan, maaring ganun sa iba sa inyo, no? May mga matagal ng plano, may mga travel yan Maaari pupunta ka sa probinsya, pupunta ka sa bahay ng nanay mo, pupunta ka sa ibang bansa, may mga ganun, no? Ako nakikita sa iyo. Try to make it balance, and naandun din yung no? Siguro yung iba sa inyo, when it comes sa relationship, hindi ko lang sa part mo or sa part niya, parang may konting problema when it comes sa money or sa trabaho, yung nakikita kong gano'n. Or maybe in this relation, baka magkaroon kayo ng pagja-jungling, or pwedeng yung sahod na yun pagkakasyahin talaga in that month. Ganyan, yung mga ganun situation.
magkakaroon ng mga pag-uusap, pagkakasundo, o yung mga union situation siguro na magaganap, no? Dito sa iyo, sa inyo. Yan. Tingnan natin ang money mo. Kumusta yung money niya, universe? May bibigyan ka daw ng suporta. Ang dami namang ano ng anak ko. Basta nakadikit. Money. December money. Ay, kalalayo. Okay, December money. Ba't ganito? Kahit na paano may improvement naman sa nakikita ko dito. Pero kasi yung iba is not stable sa nakikita ko dito. Mag-ingat ka, no? Ang nakikita ko sa'yo dito kasi, pagdating sa money mo, may konting hirap na magaganap pagdating sa money or sa trabaho. Ako nakita kasi money and trabaho related yan eh. Hindi ko nakita kasi stable. Sana, hindi ka masyadong maging sobra-sobra ang gastos by this December. Kung wala ka naman pang gastos, talagang nakikita ko talaga dito tagilid yung pera mo by this December. No, ang sinasabi ko. Kasi nandito ka na sa point na nagsisiyasat ka o naghahanap ka na ano dapat gawin, ganun, ganyan, dapat ganito ba, ganyan. Magkakaroon ka ng mga pagbumuni-muni pagdating sa pera. So, iba kasi sa inyo kasi it's more on sadness pagdating sa money. Sa iba naman sa inyo, this is a warning, hindi to negative ha. Bahala kayo kung gusto nyong gawin or hindi yung sinasabi ni card. It's up to you. Ang nakikita ko dito is pwedeng mawalan kayo ng mga mahalagang gamit sa inyo. Or pwede rin kayong madaya, maloko, o manakawan. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng maling lang. No? Kaya ingat-ingat lang din, nasa inyo pa rin yan. Kasi sa money mo, it's not stable. Ang nakikita ko dito, it's danger pagdating sa money. Kasi hindi, may magkakaroon kasi ng pagtataksil pagdating sa pera. Pwedeng ikaw sa sarili mo. Halimbawa, you promises na mag-iipon ka na ng pera pero hindi mo nagawa. Pwede gano'n. Tandaan mo na, dito si trap. Dito si homeless. Dito si fully. It's up to you. Nasa yan. Yun na nakita ko. Mayroong danger situation happen pagdating sa trabaho or sa pera mo. Hindi maganda. May mga, iba dito, out of control. Yan, may mga taong magiging disloyal. Maybe this is you, disloyal. May mga chaos situation. Maaaring nandun ka sa point na malilito ka, ganyan. Kasi bakit ka nalat ganyan, kulang, ganyan. Problem actually to. Maaaring makakaramdam ka ng pagkainis o pagkairita. Pwedeng ganun. Pwedeng sa mga kasama mo sa trabaho. Pwedeng sa negosyo mo, sa business mo, sa work mo, sa pera mo. Pwedeng ganun. Magkakaramdam ka ng ganun. Iba dito, hindi siguro yung overspending o kaya kasi iba kasi, alam mo yung paunti-unting spending na yan. Pag pinagsama-sama yan, ang laki. Diba? Pero mag-ingat pa rin kayo. Try to make it balance lang, ha? Nasa iyo naman yan. Okay. May mga collaboration, dealing, partnership ako na nakita sa iyo. And then also is recognition sa iba. May mga recognition. Siguro may makakamit ka. No? Or maaring may makakamit ang isa sa mahal mo sa buhay. Ganyan. Nakita ko sa iyo. Or may mga tao na mag-share sila ng goal sa iyo, or you share your goal with someone. Yan ang nakikita ko dito. Syempre, nandun yung mga happiness. May tao, makaka-receive ka ng isang communication, text message, or pagpapayo sa isang tao. Maaring magulang mo to, kapatid mo to, basta mas nakakatanda to sa'yo.
Sa iba naman sa inyo, bata. Or maybe ikaw ito sa kanya, no? Yun na nakikita ko dito. And syempre, handin yung iba sa inyo is may mga happiness, enjoy, success, kasi nga December, di ba? May mga abundance. Sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng enlightenment, oh. Parang handun na kayo sa point na you valuing yourself, you're valuing yung mga successful mo sa buhay mo, o yung mga nagaganap sa buhay mo. Yan. Handun ka na sa point na you're entering to a new situation in life, na doon ka na sa point na yun. May mga pagpaplano o may mga creativity ka na nagagawin this time. So, nakikita ko dito. Also, abundance is coming no? Dito. May mga sitwasyon na ilalaya mo daw yung sarili mo. May mga pan situation. Alam mo dito sa sitwasyon na to, parang nandun ka sa point na may parte ng buhay mo na parang magkakaroon ka ng, parang matatauhan ka. Ganon. Or enlightenment yon, para ma-enlighten ka sa sitwasyon. In December. Yan. Halimbawa, ay, shit, oo nga, no. Wala pala akong naipon. Puro utang pala yung naipon. Halimbawa lang gano'n. Ay, oo nga pala, no. Pinokus ko yung sarili ko sa trabaho. Puro trabaho. Kaya ngayon, yung sarili ko, pagod na pagod, maraming nananakit. Halimbawa, gano'n. Magkakaroon ka ng enlightenment with something by this December. Kailangan pala pag holiday, o mag-rest pala ako, pahinga rin minsan. Yung mga gano'n, makakakaroon ka ng enlightenment. May mga malalaman kang katotohanan. Sa ibang tao man yan, with your own, ganyan, sa nakita ko ito. And syempre, when it comes to advice, is makinig ka rin daw sa mga payo ng ibang tao, sa opinion ng tao. No, you need to value yourself. Ibig sabihin, mga iniinom at kinakain mo, di ba? Yung, kung kailangan mo mag-workout ka, it's up to you kung saan yung kailangan mo i-value, sa pera man yan or into your emotion. And value the person who value you. And then, syempre, sinasabi rin dito na kung may mga bagay talaga na need to recover, is a time. No? Ito na rin yung time na magkaroon ka ng enlightenment sa sarili mo. Have fun. Kasi minsan lang din naman ang buhay. In a good way. No? Hindi naman kailangan mag-spend ng maraming pera para maging masaya sa buhay, di ba? Alam ko naman, nandito naman din natin ang pera, pero we need to save din ng money, no, this time. Save ang money, focus on action to make it real, clear your goal, always aware, and value the coin o yung mga trabaho mo, o yung mahalagang tao sa buhay mo, yung pera mo, ganyan. Focus sa mga objective or layunin sa buhay, to your ambition, make a plan, and syempre, be grounded, healthy lifestyle, tatandaan mo palagi, and then syempre, always think in advance sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Tulad ng nasabi ko kanina. Yun. Always be creative, no? Be creative, and syempre, listen to your emotion, and let it follow in a good way. Hindi yung listen to your emotion na hindi mo na pala napansin na mali na pala yung ginawa mo, o mali na pala yung nasabi mo, o na-actionan o decisionan mo. Kaya sabi ko, di ba kanina, always think in advance. Di ba? Yun, be creative. Yun nakita ko. Make a new idea, and you pursue mo lang yung mga new idea mo. No? Yun na nakita ko. May mga unexpected, ako na nakikita sa'yo na darating this December. Ate, maganda. Yes, maganda siya. Unexpected, beautiful, happen this December ang nakikita ko sa'yo dito. Hindi man sa'yo, sa pamilya mo. Arigatou namaste, God bless.